Magandang gabi po sa bawat isa. Ating buksan ang ating mga Biblia sa aklat ng Exodus chapter 14 at ating babasahin ng talatang verses 13 and 14. Sundan niyo ako sa inyong mga Biblia. Sabi dito, "And Moses said to the people, 'Fear not, stand firm, and see the salvation of the Lord, which he will work for you today. For the Egyptians whom you see today, you shall never see again. The Lord will fight for you, and you have only to be silent." Pagpalain ng Panginoon ang kanyang mga salita na ating binasa. Sa gabi nito, ang pamagat ng ating pag-aaralan ay Trusting God's Deliverance o pagtitiwala sa pagliligtas ng Diyos. Ang kabanatang 14 ng aklat ng Eksodo ay naglalaman ng kwento kung saan ang Israel ay umalis na sa bayan ng Ehipto. Sila ay naglalakbay na patungo sa lupang ipinangako ng ating Panginoon. Ngunit ang naging problema sa kanilang paglalakbay, sila ay merong naging suliranin. Ang naging suliranin nila sa unang bahagi ng kabanatang ito, ang hari ng Ehipto ay muling nagbago ang kanyang pag-iisip. Nung una, siya ay pumayag dahil pinatay ng Diyos ang pinakamahalaga sa kanilang tahanan, ang kanilang unang anak na lalaki. Pinalaya niya ang mga Israelita, ngunit nagbago ang kanyang isip at sinabi niya, bakit ba natin pinabayaan ang mga Israelita na umalis? Ang kanilang ginawa, sila ay humabol. Hinabol nila ang mga alipin nilang kanilang pinalaya. Sa talatang 8 at 9, sabi dito, "And the Lord hardened the heart of Pharaoh, king of Egypt, and he pursued the people of Israel while the people of Israel were going out defiantly. The Egyptians pursued them, all Pharaoh's horses and chariots and his horsemen and his army, and overtook them and encamped at the sea by Pi-hahiroth in front of Baal-Zephon." Ang ginawa ng hari, tinipon niya lahat ng kanyang sundalo, lahat ng kanyang kabayo at karawahe, at kanyang hinabol ang mga Israelita. Sila ay nagtayo ng kanilang kampo sa malapit sa dagat. At ano ang naramdaman ng mga Israelita? Sa talatang 10 hanggang talatang 12, sila ay natakot at kanilang sinabi na, kulang ba ang libingan sa bayan ng Ehipto? Kaya naririto kami upang magdusa ng kamatayan. Iniisip ng mga Israelita na sila ay pinabayaan na ng Diyos dahil sila nga ay nakalabas sa bayan ng Ehipto, ngunit hindi pa sila nakakalayo, sila naman ay kumakaharap ng bagong mga problema. Ngunit tumugon si Moises at kanyang sinabi na sila ay huwag matakot, sila ay manatiling matatag at pagmasdan ang kaligtasan ng Panginoon o pagmasdan ang kaligtasan na ibibigay ni Yahweh na kanyang ipapamalas sa araw na iyon. Dahil ang mga Ehipsyo, ang mga sundalo ng Ehipto na kanilang nakikita ngayon ay hindi na nila kailanman muling makikita. Ang kanilang Panginoon ang lalaban para sa kanila, ang kailangan lamang nilang gawin ay tumahimik. Kailangan lamang nilang manahimik. Sa gabing ito, ang nais nating pag-aralan ay ang matutong magtiwala ng ating Diyos ay magkakaloob ng kaligtasan o ng tulong sa oras na ating kinakailangan. Ang oras ng pagliligtas at pagtulong ng ating Panginoon ay hindi parating base sa ating pamantayan o sa ating panahon. Minsan tayo ay nagtatalaga ng ating timeline na gusto natin ang tulong ng Panginoon ay dumating sa ganitong panahon
o ng ganitong oras o ganitong pagkakataon, ngunit ang ating Diyos ay nagkakaloob ng kanyang tulong ayon sa kanyang kalooban. Hindi siya kikilos ng ayon sa ating kalooban, kundi siya ay kikilos ng ayon sa kanyang kalooban. Kailangan nating matutunan na tayo ay magtiwala sa ating Panginoon at makikita natin ang ating Panginoon kailanman ay hindi nagpapabaya. Siya ay ating tagapag-ingat. Sa mga talatang nilalaman ng Kabanatang 14, makikita natin ang bayan ng Israel ay pinagkalooban ng iba't ibang milagro ng ating Panginoon. Para sa mga Israelita, ito ay milagro, pero sa mga hindi sumasampalataya sa ating Diyos, ito naman ay salot. Ano ang mga iyon? Makikita natin ang ating Diyos ay ginawang dugo ang lahat ng tubig sa bayan ng Ehipto, nagkaroon ng pagdagsa ng mga palaka, ng mga kuto, ng mga langaw, namatay ang mga alaga nilang hayop, nagkaroon ng karamdaman, nagkaroon ng pigsa o mga sugat o skin disease ang lahat ng tao sa bayan ng Ehipto, umulan ng yelo at kidlat. Makikita natin na nagdulot ito ng hindi lamang ito basta yelo, kundi ito ay nagdulot ng sunog sa kanilang lupain dahil sa mga kidlat na ipinadala ng ating Panginoon. Nagpadala rin ng ating Diyos sa ikawalong salot ay ang mga balang na umubos ng kanilang pananim. Sa ikasyam naman ay matinding kadiliman. Sa loob ng 3 araw, na puno ng kadiliman ang bayan ng Ehipto at sa ikasampung salot ay namatay lahat ng panganay na lalaki. Sa 10 salot na ito ay naging milagro sa bayan ng Israel dahil bagamat sila ay nasa loob ng lupain ng Ehipto, isa man dito ay hindi nagdulot ng pinsala sa kanila. Hindi sila naapektuhan. Makikita natin ang biyaya ng ating Panginoon sa kanila, sila ay iningatan. Nang sila ay lumabas ng bayan ng Ehipto, sila pa ay ginabayan ng Panginoon sa pamamagitan ng haligi ng ulap sa umaga at sa gabi naman ay haligi ng apoy. Ngunit lahat ng ito, sa oras na sila ay nagkaroon ng problema, ay kanilang kinalimutan. Lahat ng bagay na kanilang dinanas ay kanilang nilimot. Inisip nila, dinala ba kami dito ng Diyos para mamatay? Kulang pa ba ang mga libingan sa bayan ng Ehipto? Kaya ba kami naririto para dito na lang kami ilibing ng diretsyo sa tabing dagat? Pero anong naging tugon ni Moises sa bayan ng Israel? Nabasa natin sa talatang 13, sila dapat ay huwag matakot, sila ay manatiling matatag at pagmasdan nila ang kaligtasan ng kanilang Panginoon. Ating buksan ang ating mga Biblia sa 2 Korinto, Kabanatang 5. Sa ating buhay, madalas kapag tayo ay nagkakaroon ng problema, nagmamasid na lamang tayo sa problema at nakakalimutan na nating umasa at magtiwala sa ating Panginoon. Maaring katulad na rin tayo ng bayan ng Ehipto na sa oras na tayo ay merong mga problema, sa oras na tayo ay may kinakaharap, nakatingin na lamang tayo sa mga problema at hindi na natin inaalala na meron tayong Diyos na makapangyarihan sa lahat, meron tayong Diyos na nagkakaloob ng kaligtasan at ng tulong sa nakalipas na mga pagkakataon ng ating buhay. At nakatingin na lamang tayo sa kung ano yung kasalukuyan. Nakatingin na lamang tayo sa mga pagdurusa na ating kinakaharap. Ngunit ang paalala ng ni Apostol Pablo sa 2 Korinto, Kabanatang 5, ating tignan sa talatang 7. Sabi dito, for we walk by faith, not by sight. Tayo ay dapat na lumakad ng may pananampalataya at hindi tayo lumakad sa pamamagitan ng ating mga paningin. Ano bang ibig sabihin nito?
Ang paningin, ang tinutukoy dito ay yung binibigyan lamang natin ng pansin yung mga bagay na nasa ating harapan. Ang pananampalataya naman, kung ating pag-aaralan, ito ay patungkol sa mga bagay na hindi pa nangyayari. Ito ay patungkol sa mga bagay na hindi pa natin nararanasan, na ating inaasahan at hinihintay. Ang bayan ng Israel ay natakot dahil nakatingin lamang sila kung ano yung meron sila. Wala silang sandata, wala silang kalasag tulad ng bayan ng sundalo ng bayan ng Ehipto. Sila ay walang mga kabayo na magagamit nila sa pagtakas. Sila ay naglakad lamang. Meron silang mga bata, meron silang mga matatanda. Paano sila maliligtas? Ang naging problema nila, at maaaring ito rin ang ating problema sa ating buhay sa oras na ito, tayo ay lumalakad ayon sa ating paningin. Ikaw ay natatakot sa mga pagsubok ng buhay, kaya ikaw ay nagnanais ng umatras. O maaaring ikaw ay natatakot sa mga kabigatan ng iyong buhay, kaya ikaw ay lumalapit, nagtitiwala sa tao, sa iyong sarili at hindi na sa Diyos. Ang tunay na pananampalataya ay nasusubok sa oras ng ating pagdurusa. Kaya nga iyan yung ipinahayag ng ating Panginoong Hesukristo kay Pablo. Nang si Pablo ay nagdurusa, siya ay humingi ng tulong, 3 beses siyang nanalangin, pero hindi ipinagkaloob ni Kristo. Sabi ng ating Panginoon, sa iyong kahinaan, nagiging kompleto o nasisilayan ang aking kalakasan. Kaya ipinahayag ni Apostol Pablo na mas gugustuhin niyang maging mahina, mas gugustuhin niyang nagdurusa, siya ay nanganganib upang makita niya at ng mga tao ang kapangyarihan ng ating Panginoon sa kanyang buhay. Ngayon, ang pananampalataya sa ating buhay, ito ba ay nasisilayan lamang tuwing magaan, madali, masaya ang ating mga buhay? Kapag ikaw ay nagtitiwala sa Panginoon sa oras ng masaya, magaan, at madaling buhay, hindi iyan ang tunay na pamantayan ng ating pananampalataya. Ang tunay na pananampalataya ay makikita sa pinakamadilim na bahagi ng ating buhay. Tulad ng nangyari sa mga Israelita, sila ay humaharap na sa dagat, sa Red Sea. Sa likod naman nila ay ang sundalo, ang hukbo ng bayan ng Ehipto. Kung nakaranas na po kayong lumangoy sa karagatan, ang dagat ay isang mapanganib na lugar. Lalo na kung ikaw ay hindi naman sanay o bihasang lumangoy. Ang mga Israelita, sila ay lumaki, tumanda na maging mga alipin. Maaring marami sa kanila ay hindi marunong lumangoy. O maaring merong marunong lumangoy pero hindi magaling lumangoy. At ilang kilometro, napakahaba ng kanilang tatawirin upang marating yung kabilang dulo ng pulang dagat o ng Red Sea. Sila ay natatakot. Ano ang kanilang naging pagtugon? Dito na ba kami mamamatay? Kaya ba kami dinala dito ng Diyos para mamatay? Kung pagmamasdan natin ang paulit-ulit na kamalian ng Israel, sila ay pagpapalain ng Panginoon, sila ay magiging maayos ang buhay, sila ay daranas ng konting paghihirap, susumpain nila ang Diyos o si Moises o magagalit sila kung saan sila dinala ng Diyos. Sila ay tutulungan na naman ng Diyos, sila ay magtitiwala sa Diyos, magkakaroon na naman ng konting pagdurusa, at magagalit na naman sila sa Diyos o kay Moises. Kailangan nating suriin ang ating mga sarili. Kapag pinagmasdan natin ang buhay ng mga Israelita, maaari nating masabi na napakapangit naman ang katangian ng mga Israelita. Tinulungan sila ng Panginoon pero konting problema lamang ay nagrereklamo na sila laban sa Diyos. Pero alam nyo ba, madalas, ganyan ang ating kalagayan. Sa oras na tayo ay magdusa, agad tayong tumatalikod sa ating Panginoon. Maaring hindi mo nga nagagawang ikaw ay magalit sa pananalita laban sa Diyos. Pero kung ikaw ay lumipat na ng pagtitiwala sa Panginoon, iyan ay pagpapakita ng ating
pagmamatigas. Sa oras na tayo hindi magtiwala sa Panginoon, iyan ay kawalan ng pananampalataya. At tuwing hindi tayo nagtitiwala sa ating Panginoon, tayo ay nagkakasala. Ikaw ba ay nabihag na ng mga takot sa iyong buhay? Alam niyo yung takot, para siyang mga pain. Anumang uri yan ng tukso, iyan ay pain. At alam niyo, isa sa mga pain ng dyablo na minsan tinuturing na nating normal kasi normal lang naman talaga na magkaroon ng mga problema. Ito yung matakot tayo sa mga pagsubok ng buhay, sa mga suliranin. Natatakot tayong harapin, kaya tayo ay tumatalikod na lamang sa ating Panginoon. Pero alam nyo, sa ating pag-aaral sa gabing ito, dapat nating maunawaan. Ang sinabi ni Moises sa talatang 13, Exodus chapter 14, verse 13, anong sinabi niya? Fear not, stand firm. Alam niyo yung ibig sabihin ng fear not, huwag kang matakot. Anong ibig sabihin ng stand firm? Nakakita na ba kayo ng taong nababalisa? Yung taong natatakot. Yung taong natatakot, hindi yan uupo lang. Yan ay naghahanap, paikot-ikot, o hindi siya mapakali. Bakit? Yung isip niya kasi ay hindi panatag, walang kapayapaan. Kaya lumalabas ito sa kanyang pagkilos. Alam nyo ba, kapag tayo ay nagtitiwala sa ating Panginoon, hindi lamang yan basta sasabihin mo, yung puso ko ay nagtitiwala sa Panginoon, makikita rin yan sa ating gawa. Nakikita ba sa ating gawa na tayo nagtitiwala sa Panginoon? Ang paalala ni Moises, fear not. Ito yung bagay na hindi nakikita. Fear not. Hindi naman natin mababasa yung puso at isip ng ating kapwa. Ikaw yung dapat nagbabantay ng iyong puso at isip. Ikalawa, stand firm. Tumayo ka lang dyan, maghintay ka lamang. Minsan tayo, takbo na tayo ng takbo kung kanino tayo pwedeng humingi ng tulong. Pero nasubukan na ba nating manatili at maghintay sa tulong ng ating Panginoon? At sabi dito, tumayo ka lang at pagmasdan mo ang kaligtasan ng ating Panginoon. Handa ka bang maghintay sa tulong ng Panginoon o mas gusto mong tumatakbo kung kani-kanino para humingi ng tulong? Ang paalala para sa atin, tayo ay lumakad, mamuhay sa pananampalataya at hindi sa ating paningin. Pagdating sa talatang 14, the Lord will fight for you. Bakit kailangan nilang wag matakot at manatili lamang? Dahil ang kanilang Panginoon ang lalaban para sa kanila. And you have only to be silent. Nakarinig na ba kayo ng taong reklamador? Ang taong reklamador, ito yung mga taong, kaya sila nagrereklamo, una dahil wala na silang kontrol sa mga nangyayari. Ikalawa, ang mga taong reklamador ay nagrereklamo dahil hindi na nila alam kung ano yung dapat gawin at sila ay natatakot. Kung titignan natin, ang bayan ng Israel ay isang bayan na parating nagrereklamo laban sa kanilang Panginoon, laban sa kanilang pinuno. Pero anong paalala sa kanila? Kailangan nilang manahimik. Ang kanilang pananahimik ay nagsisimbolo ng kanilang paghihintay sa ating Panginoon. Nasubukan nyo na bang maghintay? Kung kayo ay nakadalo na ng kasal, habang naglalakad o habang hinihintay na maglakad ang bride o yung babaeng ikakasal, lahat ng tao ay nananahimik. Bakit? Kasi nagmamasid sila sa paglalakad nung babaeng ikakasal. Bakit sila nananahimik? Para makita nila at maramdaman nila yung pangyayari. Ang ating Panginoon, ang nais niya, sa tuwing siya ay magkakaloob sa atin ng pagpapala, tayo ay magkaroon ng tamang pag-unawa. Dapat tayo ay nagsusuri na yung mga bagay na nangyayari sa ating mga buhay, ito ay galing lamang sa ating Panginoon. Kaya kailangan matuto tayong magmasid at makinig. Ang ating Panginoon, siya ang lalaban para sa atin.
Ang ating pagtitiwala sa ating Panginoon, tinatanggal nito yung ating kontrol sa ating mga buhay. Kapag sinabi mong ikaw ay magtitiwala sa Panginoon, aalisin mo yung iyong pangangasiwa sa iyong buhay. Hahayaan mo yung Panginoon ang manguna sa iyong buhay. Kung ang bayan ng Israel ang masusunod, sigurado ko kukuha sila ng kahit anong sandata na pwede nilang magamit laban sa mga sundalo. Maaaring kunin nila yung mga nakatago nilang mga kutsilyo o yung kanilang mga kahoy para kahit papano sila ay makalaban. Maaaring ang iba sa kanila ay tatalo na sa dagat o maaaring ang iba sa kanila ay agad nang susuko sa mga sundalo. Pero anong sabi ng Panginoon sa kanila? Sila ay manatili, sila ay huwag matakot at sila ay manahimik dahil ang kanilang Panginoon ang tutulong sa kanila. Wala silang dapat gawin. At alam nyo, madalas ganyan naman ang ginagawa ng ating Panginoon. Wala ka namang dapat gawin. Magtiwala ka lang. Nang si Pedro ay naglakad sa tubig, wala naman siyang ibang dapat gawin. Magtiwala lang siya sa Panginoon. Nakalakad siya. Pero anong nangyari? Bakit siya lumubog? Kasi nagtiwala siya sa sarili niya na dapat siyang matakot sa alon. Nang pinakain ng Panginoon ang libo-libong mga tao, may dapat pa bang gawin ang mga disipulo? Ang kanyang mga disipulo iniisip, Panginoon, saan tayo bibili? Ito lang yung pera natin. Kahit ganito yung pera natin, hindi tayo makakabili ng sapat para sa mga taong ito. At wala rin naman talaga tayong mabibilihan dito sa kabundukan. May kailangan ba silang gawin? Kailangan ba nilang maghagilap ng tindahan para mapakain ng libo-libong mga tao? Ang kailangan lamang nilang gawin ay maghintay at magtiwala sa kanilang Panginoon. Ang pagkakaroon ng pananampalataya, hindi ibig sabihin nito na ikaw ay nakatulala lamang. Ikaw ay nakatambay lamang. Naalala ko nung kami ay nagpunta ng Myanmar, kami ay binibigyan ng parang background sa mga relihiyon doon. At isa sa mga relihiyon doon ay Buddhism. At ang kanilang paniniwala, kung ikaw ay pinanganak na mahirap, mamamatay kang mahirap. Kaya kontento na sila kung ano yung meron sila. Kasi sinasabi nila, ito ay ibinigay ng kanilang Diyos, parang itinakda, kasi dati silang masama. Kailangan lang nilang gumawa ng mabuti ngayon para kapag namatay sila, kapag sila ay muling nabuhay, sila ay magiging mas masagana o mas maayos, nakakaangat ang buhay. Sa kanilang pag-iisip, kailangan mo lang maghintay ng maghintay kasi ang kanilang paniniwala, ikaw ay paulit-ulit lang na nabubuhay. Kapag namatay ako ngayon, sa oras na ako ay mamatay, agad na ipapanganak ulit ako. At depende sa aking buhay ngayon kung ano yung magiging kalagayan ng aking hinaharap na sarili. Ngunit, ang Biblia, hindi naman nagtuturo sa atin na ikaw ay maghintay lamang na parang si Juan Tamad na may masushoot ba sa iyong bibig na bayabas. Ang pananampalataya, kapag sinabi dito ni Moises na maghintay kayo sa tulong ng Panginoon, meron silang dapat gawin. Anong dapat nilang gawin? Sundin ang utos ng Diyos. Ano yung dapat nilang gawin? Manatili. Gusto ba natin ng kaligtasan ng Panginoon, ng tulong ng Panginoon? Iisa lamang ang dapat natin gawin. Magtiwala at sumunod sa kanyang mga salita. Kung ang bayan ng Israel ay nakipaglaban, siguradong mapapatay sila ng mga sundalo. Isipin ninyo, binabalot sila ng kalasag. Yung mga alipin, sigurado ako mga lumang tela lamang yung nakabalot sa kanilang katawan. Kahit kahoy siguro na kalasag ay wala. Kung meron man silang mga sandata, maaring meron silang itak o sibat, pero makakapantay ba yun sa sandatang pandigma ng mga sundalo? Kung tatakbo man sila, maaabutan sila ng mga kabayo. Kung lalangoy man sila, malulunod sila dahil sobrang haba ng kanilang dapat languyin. Anong dapat nilang gawin? Maghintay.
Siguro kung ikaw rin nasa gitna ka ng dalawang panganib, mag-iisip ka saan kaya ako tatakbo. Pero sabi ng Panginoon sa kanila, dyan lang kayo, huwag kayong kikilos. May mga pagkakataon na ang tunay na pagsubok sa ating mga buhay ay hindi ang lumaban, kundi ang maghintay. May mga pagkakataon sa ating mga buhay na upang tayo ay magtagumpay, kailangan wala kang gagawin, kundi magtiwala lamang sa iyong Diyos. At hindi natin malalaman ang kinabukasan, pero dapat nating maunawaan na ang ating Panginoon, ano man ang mangyari sa ating mga buhay, siya ang lalaban para sa atin. Makikita natin yan sa Aklat ng Roma, Kabanatang 8. Romans chapter 8, verse 31. What then shall we say to these things? If God is for us, who can be against us? Kung ang ating Diyos ay para sa atin, siya ay kasama natin, sino ang makakalaban sa atin? Nung ako ay first year high school, ako ay nag-aral sa public school. At yung school namin, sobrang daming estudyante. At ako ay nasa section 1, pero isa sa mga kaklase ko doon ay matanda na. I think 13 years old ako noon, tas yung kaklase ko ay 18. Tas malaki yung katawan niya, tas mukha na talaga siyang tatay. Naging kaibigan ko siya dahil minsan kapag nagla-lunch na wala siyang pagkain, kakainin ko yung kalahati at ibibigay ko sa kanya yung kalahati. Kapag wala siyang pera, inaabutan ko siya ng pera kahit yung buong baon ko sa isang araw, ibinibigay ko sa kanya kasi naawa ko sa kanya. At natuklasan ko siya pala ay drug pusher. Isipin ninyo, bata pa lang kami, drug pusher na siya. Siya ay nagdadala ng marijuana at shabu dun sa school namin at sabi niya, tignan mo to, ganito yung shabu, ganito yung marijuana. Tapos binuksan ko. Sabi ko, shabu ba to? Bakit parang tawas yung nabibili sa tindahan? Sabi niya, hindi shabu yan. Ilang butil lang siya, puti. Tapos sabi niya, 100 pesos daw. Ay, 150. Tapos yung marijuana naman niya nakalagay sa, anong tawag doon? Posporo. Box ng posporo, 100 pesos daw. Sabi niya, maghanap daw ako ng bibili. Sabi ko, sino naman mahanap kong bibili niyan? Dati hindi ko naman naunawaan na, alam ko na bawal siya, pero hindi ko alam na sobrang masama. Nakakasama sa isipan ng isang tao. At dahil doon, siya ay kinakatakutan ng mga estudyante. Dahil una, malaki yung katawan niya, mataba. Tapos parang malaki talaga yung katawan niya. Tapos mukha na siyang matanda at drug pusher. Isang beses, yung classroom namin na maliit, merong CR, pero sinara ng janitor kasi lilinisin. Nagpunta ako dun sa gitna ng aming eskwelahan, kung saan nagtitipon yung mga nakatambay na mga fourth year. Alam niyo yung paglakad ko dun, yung isang fourth year, hindi naman malakas yung pagtulak niya, pero tinapik niya yung balikat ko. Sabi niya, sino ka, tagasan ka? Tapos nung sasagot na ako, may nagsalita sa likod ko at yun pala yung kaklase kong matanda. Sabi niya, wag mong gagalawin yan. Mananagot ka sa akin. At alam niyo, simula nun, kahit mag-CR ako dun sa baluarte ng mga senior sa akin, wala nang gumagalaw sa akin kasi meron silang kinakatakutan na nagbabanta sa kanila na sa kanya sila mananagot kapag may nangyari sa akin. Isipin ninyo, buong pag-aaral ko, hindi na ako nangamba na merong mga away sa akin dahil meron akong kaklase na parang tagapagtanggol ko. Isipin ninyo, tao pa lamang yun. Isang tao na nagbabantay sa akin. Kampante na ako sa aking eskwelahan. Paano pa kaya kung ang nangangalaga sa atin, alam natin na siya ang Diyos na makapangyarihan sa lahat at siya ang hari na nasusunod sa langit at sa mundong ito. Kung iisipin natin, meron ka pa bang dapat ikatakot? Sa Aklat ng Roma, Kabanatang 8,
ang ating Diyos, siya ang lalaban para sa atin. Meron ka pa bang dapat na ikatakot? Halimbawa, merong nangaaway sa'yo, dapat ka bang matakot na may nangaaway sa'yo? Halimbawa, meron kang mga pangangailangan, dapat ka bang matakot sa mga bagay na iyan? Ang kailangan lamang nating gawin ay magtiwala sa ating Panginoon. Ang ating Diyos ay makapangyarihan sa lahat. Sa aklat ng Eksodo, balik tayo, kabanatang 14, at sa talatang 21, sabi dito, nang sinabi ng Panginoon, manatili lang kayo dyan. Ang ginawa ng ating Panginoon, tingnan muna natin sa verse 19, then the angel of God who was going before them, before the host of Israel, moved and went behind them, and the pillar of cloud moved from before them and stood behind them. Anong nangyari? Unang ginawa ng ating Panginoon, meron silang haligi ng ulap na nagtatakip sa kanila para hindi sila maiinitan. At ito na rin yung gabay nila kung saan sila patungo. Itong ulap na to, na nasa kanilang harapan, ay nagpunta sa kanilang likuran upang takpan ang kanilang mga kalaban. Anong ginawa ni Moises? On verse 20 pa pala, sila ay binalot ng ulap. At sabi dito, and there was a cloud and the darkness, and it lit up the night without one coming near the other all night. Alam niyo ang ginawa ng ating Panginoon? Naglagay siya ng harang na hindi siya makakalapit ang bayan ng Ehipto. Then Moses stretched out his hand on verse 21 over the sea, and the Lord drove the sea back by a strong east wind all night and made the sea dry land. And the waters were divided. And the people of Israel went into the midst of the sea on dry ground. And the waters being a wall to them on their right hand and on their left. Anong nangyari dito? Anong takot nila? Merong dagat sa harap nila, sa likod nila ay sundalo. Nanatili bang problema nila yon? Anong ginawa ng Panginoon sa kanilang likuran? Hinarangan ng Diyos ng ulap at walang makalapit. Sa kanilang harapan na dagat, anong ginawa ng Panginoon? Hinati niya ang dagat at tinuyo ang lupa. Nakakita na ba kayo ng natuyong ilog? Nung nakaraan, nagtanong ako kay Pastor Fedy kung tuyo na ba yung ilog. Sabi niya, ay tuyo na. Pwede ka nang dumampot ng isda at ng mga hipon. Mapupulot mo na lang yung isda at hipon dun sa ilog. Sobrang dami. Pero alam niyo, sabi niya, may mga bahagi lang. Sabi ko, paano po yun? E di patay na sila. Sabi niya, hindi, may mga bahagi lang na may natitirang tubig. Ilang araw na yung tinigil yung pagbuhos ng tubig, pero may natitira pa ring tubig sa ilog. Isipin ninyo, ilog lang yun, maliit lang. Pero ilang araw na hindi pa siya tuyong-tuyo. Anong nangyari dito? Isang ihip lang ng hangin, nahati ang dagat, at tuyong-tuyo ang lupa. Isipin ninyo, nakaranas na ba kayong maglakad sa tabing dagat, yung basang buhangin? Anong pakiramdam? Habang naglalakad ka, mabigat. Kasi lumulubog-lubog ka. Kung basa yan, halimbawa, hindi naman buhangin lahat ng ilalim ng dagat, kung basa yan, ikaw ay pwedeng madulas, ikaw ay pwedeng matalisod. Pero anong ginawa ng Panginoon? Ginawa niyang tuyo ang lupa. Sila ay nakatawid o nagsimulang tumawid. Kung titignan natin sa aklat ng Eksodo, kabanatang 14, ang ating Diyos ay nagpapamalas ng kanyang kapangyarihan. Alam niyo itong kapangyarihan ito ng Panginoon sa bayan ng Israel, ito ay pagpapala. Sa bayan ng Ehipto, ito ay sumpa. Ngayon, ikaw ay mamimili na kaninong panig ka ba? Ang iyong buhay ba ay para sa Panginoon o para sa iyong sarili o sa mundo o sa kasalanan? Ang pagpapala ng Panginoon ay para sa mga nagtitiwala sa Kanya.
Sa aklat ng Mateo, kabanatang 11, ating buksan. Matthew chapter 19, verse 26. Sabi dito, "But Jesus looked at them and said, With man this is impossible, but with God all things are possible." Sa Diyos ay walang imposible. Sa ating mga tao, napakaraming bagay na imposible na gawin natin. Napakaraming bagay na hindi mo kakayaning gawin. Pero sa ating Diyos, lahat ay posible. Ano lang ang dapat natin gawin? Tayo ay magtiwala sa Kanya. Nakaranas ka na ba sa iyong buhay ng ating Diyos ay tumugon sa iyong panalangin sa isang kakaibang paraan? Siguro iniisip ng bayan ng Israel, paglabas nila ng Ehipto, lalabas kami, makakarating kami sa lupang pangako ng walang problema. Hindi nila alam, bawat hakbang pala na gagawin nila ay merong problema. At sa loob ng 40 taon, sila ay napuno ng pagrereklamo dahil hindi sila nagtitiwala sa Panginoon. Ang 40 araw na paglalakbay ay naging 40 taon. Nakita niyo po ba kung gaano karami? Hindi lang ito naging 400 ha. Hindi lang siya basta naging 400 days. Hindi lang siya nag-times 10. Ito ay na-multiply ng 360. Alam niyo kung gaano karaming araw? Imbis na 40 lang, naging 14,600 days. Napakahabang panahon. Bakit? Dahil sila ay napuno ng pagrereklamo. Dahil sila hindi nagtiwala sa Panginoon. Pero alam niyo kung ang mga Israelita ay nagmamasid sa kapangyarihan ng Panginoon, hindi sila magrereklamo. Dahil itong paghati ng Diyos sa karagatan, may nakita na ba kayong taong naghati ng karagatan? Nung ako ay bata pa sa camp, kasama ko yung ibang mga anak ng pastor, habang nagpipreach, lahat kami naglalaro. So ako, dahil hindi naman ako marunong mag-sports, kasama ko rin yung mga hindi nagbabasketball. Lahat kami. At yung isa, sabi niya, kapag tanda ako, magiging scientist ako at hahatiin ko rin yung dagat. Tulad ni Moises. Tapos nakatingin lang ako sa kanya, sabi niya, gagawa ako ng mga bagay para hatiin yung dagat. Pero sa tingin nyo, kaya-kayang gawin na hatiin yung dagat? Kung mahati yung dagat, mas mapapadali yung transportation ng mga bansa. Pero hanggang ngayon, hindi pa yung nagagawa. Bakit? Kasi imposible siyang gawin. Pero sa ating Diyos, hindi niya hinati ang ilog o sapa. Ang hinati ng ating Diyos ay karagatan. Meron bang imposible sa ating Panginoon? Sa aklat ng Hebreyo, kabanatang 11, Hebrews chapter 11, verse 29. Sabi dito, by faith, the people crossed the Red Sea as on dry land, but the Egyptians, when they attempted to do the same, were drowned. Ano nangyari sa mga sundalo ng Ehipto? Tandaan natin ha, buong hukbo ito ng Ehipto. Hindi lang ito kalahati o 3/4. Lahat, 100% ng mga sundalo ipinadala ng hari para hulihin ang Israel. Nang makatawid na sila, pagtingin nila, okay, sarado na. Nakatawid ng lahat ng mga Israelita. Ang ulap ay nawala. Unti-unting nawala. At ang sundalo ng Ehipto ay nagsimulang humabol. Anong ginawa ni Moises? Itinaas niyang muli ang kanyang tungkod at nagsara ang dagat. Kung maalala natin, sa verse 13, sinabi ng Exodus chapter 14, verse 13, anong sinabi ng Diyos ni Moises?
sa bayan ng Israel, itong kinakatakutan ninyong mga sundalo, hindi nyo na kailanman makikita pang muli. Kailanman, hindi nyo na makikita. Bakit? Kasi yun na pala yung araw, yung oras na sila ay papatayin, uubusin lahat ng ating Diyos. Ang mga mag-aaral, ang mga archaeologists, sila ay nakakita ng mga labi ng karawahe sa ilalim ng dagat ng Red Sea. At iniisip nila, dati bang may mga tao dito? Pero ang Red Sea ay isang sinaunang dagat. Meron kasing mga bahagi o katawan ng tubig na nabubuo paglipas ng panahon. Pero ang Red Sea, naririyan na yan nung unang panahon pa. Paano nagkaroon ng mga kagamitang pangdigma sa ilalim ng karagatan? Napakarami. Alam niyo, kung titignan natin ang Biblia, iyon ang tanda na ang ating Diyos, siya ang lumalaban para sa atin, siya ang nangangalaga para sa atin. Sa 2 Timoteo, kabanatang 1, alam niyo bakit dapat nating tanggalin ang takot? Isang mahalagang talata ito para sa ating mga Kristiyano na tayo ay matatakutin, tayo ay mga duwag. Ang kaduwagan, iba't iba naman yung pagpapamalas ng kaduwagan sa ating puso't isipan. Minsan tayo ay duwag na ayaw na nating harapin yung pagsubok. Minsan tayo naman ay duwag na hinaharap natin pero hindi na natin na ibibigay ang ating buong kakayanan para mapagtagumpayan. Sabi sa talatang ito, 2 Timoteo, kabanatang 1, talatang 7, For God gave us a spirit not to fear. Meron tayong espiritu, hindi para matakot. Walang espiritu na nagbibigay sa atin ng kakayahang matakot. Kundi, sabi dito, but of power, kapangyarihan, and love, and self-control. Alam niyo itong tatlong bahaging ito ng katangian ng espiritu. Ito ay nagbibigay sa atin ng kakayanan na tayo ay magtagumpay dahil sa kapangyarihang nagmumula sa ating Panginoon. Ito ay pag-ibig na nagagawa nating mahalin una ang ating Diyos. Kasi kung hindi ka nagmamahal sa Diyos, hindi ka magtitiwala sa Kanya, hindi mo matatanggap ang Kanyang kapangyarihan. At alam niyo ano yung self-control? Ito yung pagpipigil sa ating sarili na hindi natin magagamit sa mali kung ano man yung pagpapala ng Panginoon sa ating buhay. Meron ka bang dapat katakutan? Ang ating Panginoon ang bahala sa lahat. Ang ating Panginoon, sa kanyang pagliligtas, ito dapat ay nagbibigay sa atin ng pagkakataon na luwalhatiin siya, na siya ay papurihan. Sa talatang 31, huling talata, Israel saw the great power that the Lord used against the Egyptians. Anong sinabi dito ng Biblia? Nasilayan ng Israel. Naalala niyo ba, sinabi ni Moises, magmasid lang kayo sa pagliligtas ng Panginoon. Nangyari ba yon? Nangyari. Nakita nila ang dakilang kapangyarihan ng kanilang Panginoon na ginamit laban sa mga Ehipsyo. So the people feared the Lord and they believed in the Lord and in His servant Moses. Anong problema? Itong mga Israelita pala, namumuhay sila nang hindi naman talaga nagtitiwala sa Diyos. Maaring katulad tayo ng mga Israelita, baka kayo ay naririto, sumasabay lang sa agos. Pero, ang buhay natin, hindi lamang siya patungkol sa pagsabay sa agos. Kasi alam nyo, kapag tayo ay sumabay lamang sa agos, kapag napahamak yung mga kasamahan natin, tayo rin ay pahamak. Ang dapat natin gawin, sumasabay tayo sa kalooban ng ating Panginoon, hindi sa tao. Dahil sa oras na magkamali, bumagsak ang taong iyong sinusundan, ganun rin ang iyong kahihinatnan. Ngunit dapat nating maunawaan, ang Panginoon ay nagpapamalas ng kanyang kapangyarihan upang tayo
ay magkaroon ng pagkakataon na makilala siya. Pinapakilala ng Diyos kung sino siya. At sa kanyang pagpapakilala sa kanyang sarili, tayo ay nagkakaroon ng pagkakataon na lubusang magtiwala at manampalataya sa Kanya. Sa Epeso, Kabanatang 3, sabi dito, Ephesians chapter 3 verses 20 and 21, "Now unto him who is able to do far more abundantly than all that we ask or think." Alam niyo kung sino yung dapat nating papurihan, dapat nating maunawaan na ang ating Diyos, siya ay may kakayahang gawin ng higit na masagana kaysa sa ating mga hinihingi o sa ating mga iniisip. Kaya niya tayong pagpalain ng higit-higit pa according to the power at work within us. Sino ba yung kapangyarihan na kumikilo sa ating kalooban? Si Kristo. To Him be glory in the church and in Christ Jesus throughout all generations, forever and ever. Amen. Alam niyo kung sino ang kapangyarihan na kumikilos para gawing posible ang mga imposible sa ating buhay? Si Hesus Kristo. Kaya itong ating pag-aaral, napakahalaga para sa ating mga Kristiyano. Dahil kung ikaw ay Kristiyano, meron bang dapat na humadlang sa iyo? Meron ka bang dapat katakutan? Meron ka ba dapat na pangambahan? Wala. Yan man ay tao, yan man ay problema, yan man ay karamdaman o pangangailangan, lahat ay dapat nating ipagkatiwala sa ating Panginoon. Ang Diyos na naghati sa karagatan, siya pa rin ang parehas na Diyos na ating pinaglilingkuran at sinasamba. Kung nagawa niyang iligtas ang kanyang bayan mula sa kapahamakan, kaya niya rin tayong iligtas. Ngunit dapat ito ay magdadala sa atin sa pagpupuri at pagkilala sa ating Panginoong Hesukristo. Tayo po ay pumikit at tayo ay manalangin. Ama naming nasa langit, maraming salamat sa gabi pong ito na ipinagkaloob niyo sa amin. Kahabagan niyo nawa po kami at nawa ay makita po namin na kayo ang makapangyarihang Diyos na kayang gawing posible kahit ang mga bagay na imposible sa amin pong mga buhay. Nawa ay kumilos po kayo sa amin pong mga puso at isipan na sa amin pong pagharap ng mga pagsubok ay magawa po namin na maghintay sa inyo pong tulong. Kami ay umasa at magtiwala sa inyong kapangyarihan. Kahabagan niyo nawa po kami at sa gabi pong ito nawa ay magawa po naming maghintay at magtiwala sa inyo upang amin pong maranasan na ang imposible ay maging posible sa inyo pong tulong. Sa pangalan ni Jesus. Amen. So tayo po